So, ayun na nga, yun ang aking coming out story. The digital camera. Digital. Ikaw ba, JM? Paano yung coming out story mo? Ako kasi, Ay, ang galing. Pero in fairness, Grabe, pinagdaanan mo pala. hindi, kasi ako, even before when I was younger, Speaking of 40, no, bakit pag bakla ka, kailangan patunayan sarili mo? oo. Kasi, ako para sa akin, siguro dahil it's not a... Yung Die Beautiful movie was so close to my heart kasi by Mama Paula Ballesteros kasi dahil sa triple dyan, Triple ang harutan. Triple ang kasiyahan. triple ang baklaan. It's me, John Pedroyaga, It's me, John Maverick. It's me, John Valencia. and welcome to Sorry! Sorry! Baklaan lang. Yes, magsasabay-sabay din kami. Oo, nagkasabay. Good evening. Magandang gabi mga sisimyaw. I-clarify lang natin mga bading. Sorry, baklaan lang po ang pangalan ng show namin kasi baka hindi nyo narinig. Bakla ka? The views and opinion of the backlash does not reflect JM Glino. Ako. Ano po rin sa mga t-shirt natin since naka-black, black part. Yes, naka-black tayo. Alam mo ko bakit naka-black? Bakit? Kasi may binash na naman si Jiggly. Sorry. Nakapatay tayo dyan. Magluluksa. Charit. Bakit nga ba naka-black truly? Hindi, naka-black tayo ngayon kasi gusto natin magmukhang payat para hindi halata. Akala ko late pa. Really Asia Diaries. Charit. Pero bakit ganun? May mga nakasulat sa inyo. Ba't sa akin, pure lang. Ano ba yung meaning ng mga nakasulat na yan, says John? Sino bang John? Sorry or whatever. May meaning ba yan sa buhay ng ng mga tao? O ng mga nanonood? Yes, Tony talks, pero Mami Oni. Basta yun siya, ano yan? John Ito, Maverick. ang meaning kasi talaga nitong damit ko ngayon for the day. Sa totoo, wala tong meaning. Hindi, yung akin kasi sorry, baklaan nga lang. So, sinimulan ko lang sorry or whatever. Talagang nga naman. Ako naka-plain lang talaga. Tapos mayroon ng konting dito. Kasi gusto ko ma-emphasize yung gold. Talaga nga. Kaya pala. Oo. Yamanera ka na rin kasi. I-greet natin ang lahat. Since this is our first episode, and we are celebrating what for this month? And syempre, 1 year na tayo. Wala na tayo. Hindi na tuloy. Anniversary natin ngayon talaga. Itong episode na to. Anniversary episode po ito. Kasi matagal na po sa namin Pride itong Month. Diba? Yes. And we are... na dinedelay ni Joel Villanueva ang Soji via Charing. May mga drinks ba kayo? Ay, hindi ako nagdidig-adig ako. Ay, hindi kami nagdi-drinks. Kasi nga, I bring tea to the table. Okay, So what's the tea for today's video? Yeah, since you're going to bring the tea to the table, ano bang topic natin for today's video? Yes. Ito na nga, ang tea o ang mga topic natin. Ang mga topic natin for today's video. Simple lang naman. Ito ay all about introduction muna natin, syempre. Kasi anniversary natin. Magpakilala daw tayo. Kasi, Yes, anniversaries. yan. Ito, diba? Oo. Diba ganun lagi? Pag first video daw, dapat nagpapakilala. Oo, pero hindi naman first video, anniversary agad. At syempre, pag-uusapan din natin ang ating, dahil Pride Month ngayon, ang coming out story. At syempre, abangan nyo rin ang what made us realize na bakla tayo. Ganun pala. Simulan mo yan. Dito! At syempre, pag-uusapan din natin ang mga gay fantasies ng bawat isa. At Ay, madilim. Ang Uy, John, bakit naman may ganyan expression?
So, ito na nga, sino ba magsisimula ng coming out story? Kasi di ba ito yung pag Pride Month, maraming ganyan yung mga coming out stories, di ba? So, siyempre makikisabay tayo ngayong Pride Month, saka anniversary kasi natin. So, ipaalam natin sa Happy Pride, Mami! Happy Pride! Ba't hindi mo At dahil Happy Pride, mamimigay tayo ng iPhone 14. Hindi ako si Mami Oli. Ano ba yun? Kasi nga gusto ko ng lemon. Dahil nga, nasimula ni Truly, siya ang mag-first story ng coming out niya. ako ba talaga? Nasa age kasi yan. Yun. Oy, nasa age yan, pero hindi halata. Mas mukha namang mas matanda si John Maverick. Ay, naniwala naman ako sa'yo. Tignan mo naman, wala akong ano. Ay, glass skin! Pero kayong ano, John? Sigaw, sis. Parang sigaw-sigaw mo dyan. Di pwede. Baka may mag-say. Oo. So, ito na nga, sis. Dapat makinig kayo sa coming out story ko kasi madamdami. Ay, hindi. Binigtahan ba niya yung mga viewers? Sabi niya, dapat makinig. Ay, viewers. Listeners. At parang may choice naman sila kasi buo to, di ba? Oo. Pero ako kasi late bloomer ako eh. Isa akong late bloomer. Late bloomer yan? Sige, truly. Nung nag-come out ka ba, did you talk to your parents? What is May your coming out? may ganun moment. Okay. Ano nga? So ito ikikwento ko lang, may coming out story kasi nga nakikichive tayo for Pride Month. Panahon na para malaman ng ating mga viewers. Sabi niya, panahon na para magsaya. Yes. Hindi, tama rin naman na ipagsaya natin yung coming out, yung pag-out natin. Yeah. And wag natin madali yung mga nasa closet. Diba? Kasi si John nawala diba, Bongga? Truly, tell us your coming out story. Well, simple lang naman yung coming out story ko kasi ako ay na Julie Vega ng dahil sa isang digital camera. Ang laswa. Anong laman ng camera? Wait, sabi mo late bloomer ka, so ang alam nila straight ka or you just realize na Becky ka? Or nag-straightan ka lang? Hindi, yung realization kasi natin, same din, late bloomer ako, na-realize ko na I'm gay. And nung time na yun na, pumasok na tayo sa mundo ng bahaghari, bibigyan ko nga ng title yung coming out story ko. Ang title ito ay Digital Camera. Naman? Wala, alam mo kaya? Oo, kasi nga, isusulat ko dapat to kay Ma'am Charo, pero wala ng MMK, so nawalan din ng franchise. Charet lang. Ito na nga ang chance mo, pinapanood ka ni Ma'am Charo ngayon. Ito nga, nung nagkaroon ako ng first ever jowa, na talaga namang love na love ko, which Gandang bata. Pag lumaki ako, gusto ko ganyang mukha. College ako nung nagkaroon ako ng first ever jowa ko talaga. And my sister came from Japan. Oo. So, uso nun dati yung mga digital camera na yung Sony, yung mga... Ay, hindi ko naabutan yan. Ay, talaga. Kasi mga nakaabot nun, kung alam niyo yung mga digital camera na piniflip maganda. Alam mo, nakabuto ni JM yung mga film. Oo, totoo. Talaga ba, tita? So, ang nangyari, umalis yung kapatid ko and then kami lang ng jowa ko naiwan sa bahay. So, pinakilala ko siya as my college best friend. So, dahil dumating ako tulog sa amin, ganyan. Sinama ko. And then, nag-picture-picture kami gamit ang digital camera. Oo. Anong posing? I-reenact mo? Marami lang naman. Yung mga lumang selfie na ganyan. Tapos may mga normal moments gano'n na picture-picture. So, booking to, jowa-jowa na. Oo. Jowa ko talaga, oo. Jowa talaga. Pwede ba natin pangalanan si Ali? Ay, si Ali ba to? So dahil huwag niyo pong intindihin yung pangalan. So ayun na nga. So syempre pagka-picture, tignan lang namin and then delete. Aba, nag-full memory. Sabi ko, ba't kaya na-full memory? Dinelete ko na lahat. Eto na nga, dumating na sila ng hapon. Oo. Hinanap na ang digital camera. Sabi ko, nag-full memory, hindi na makapag-picture. So, hindi digital ka man tawag dyan dati. I mean, hindi ka man tawag dati dyan. Digicam. Hindi, di ba? Totoo. Abacus. Di ba digicam tawag dyan? Oo. Tapos, yung sisterette ko, so from sa taas ng bahay, pababa siya. Sabi niya, kapatid, kaya hindi ka nakapag-picture kasi hindi mo na-delete yung outbox. May outbox ang digicam.
Parang ito yung ngayon yung parang recently deleted. So, dahil doon, na Julie Vega ang bakla. At syempre, hindi mo na agad talaga nakausap, pero that's the beginning of it. So, after a week pa, nagkaroon kami family reunion. Doon ako kinausap na ng mami ko, and then tinanong ako about the pictures na nakita ng kapatid ko, and then Crayola ang lola mo. Kasi sabi ko talagang eto ako, and wala naman akong ginagawang masama, nag-aaral ako mabuti, and hindi ko sila bibigyan ng sakit ng ulo. I'm a working student as well, so I pay for my tuition, I help at the same time. So yun lang naman yung gusto ng mami ko, ipangako ko na hindi ako mapapariwara, kasi of course we know during that time, nung panahon na yun, kailan ba yun? Charot. Ay, hindi pa ganun. 1972. Nung panahon na yun, hindi pa ganun ka-open up na talaga in public, diba? Uso pa yung discrimination and everything. So, yun ay ayaw nila na wag lang ako talaga yung super magdadamit babae. So, at the same time, hindi ko rin naman yun yung gusto ko talaga noon. So, until now naman, so hanggang ngayon, diba? Mukha lang tayong shibuli-bamba. Pero Beckler po tayo. So, ayun na nga, yun ang aking coming out story. The digital camera. Digicam. Ikaw, JM. Ako naman, when I was a kid, Hindi. Kayo ba? Agree ba kayo sa mga ganong parent traits ng mga LGBTQ community na parang accept ka nilang bakla pero hindi mo pwedeng i-express yung sarili mo? Anong say niyo doon? Actually, ganoon naman kasi dito sa Philippines, they always say na tanggap na yung pagiging bakla. But I always feel like natanggap lang tayo kapag entertainment. Pero pag yung truly na kung sino talaga tayo, express. Dun sila natitrigger na parang hindi pa talaga totally na okay sa kanila. Oo, at saka parang may reservations, no? Yeah. Yung mga, lalo na yung mga... Parang okay lang sila for entertainment ang mga bakla. Pero for, para sa seryosong hindi pa talaga masyadong open yung Philippines or yung mga tao for us. At saka, naiinis ako for yung mga reasons sometimes na because of yung hinahalo yung simbahan. Oo. Because of that. Minsan nakakainis yung ganung reasons. Kasi, ano mga connection natin sa pagiging bakla sa religion. Charot. Saka nakakainis pa sa mga tao. Alam mo yung parang, okay lang na mga bakla ka, okay lang na bakla ka, okay lang. Pero, may kasunod lagi na saltang pero. Alam mo yun? So, hindi talaga okay. Kasi, hindi na pwede, may condition. okay lang na maging bakla ka. Oo. Saka yung word stop doon. Sayang, ang pogi mo pa naman. Oo. Ay, dito ka. Oo. May mga Akala ko kasi sabi, sayang shibuli ka naman din. Ay, bunot, Pero hindi ko naman na-feel yung ganon sa family and closest friends ko. So, ako kasi, basta tanggap ako nung very closest friends and my real family, I don't care to what other people will say. Pero that's good, you still ni-respect mo yung opinion ng parents mo. At least pinakita mo sa kanila yung you respect their opinion. Oo, totoo naman. Talagang pinatunayan ko naman na I'm worthy of their acceptance and love kung ano man yung gusto kong tahak. Speaking of worthy, bakit pag bakla ka, kailangan patunayan sarili mo? Oo. Kasi ako para sa akin siguro dahil it's not a common norm. So, we're kind of peculiar sa ibang tao. So, di ba yung sabi nila kapag may hindi... peculiar yan. Meaning no? May spelling pa yun. Diba? Gulay yun. People are afraid of something that they really don't understand. So, to be understood, you have to prove yourself. Oo, kailangan mo laging patunayan yung sarili mo na magaling ka sa isang bagay. Kasi bakla ka. Alam mo yun na, bakla ka, so kailangan matalino ka. Bakla ka, so dapat successful ka. Ganun kasi yung society na meron tayo ngayon na in the future, na mabago ng mga future gays or part ng LGBTQIA plus community. Tsaka dyan pumapasok yung, bakla yan, pero mayaman yan, okay? Pero nagtapos yan, pero hindi nila naiintindihan na we did that because of
hindi nila naintindihan na we did that because of your mentality or the society's mentality, diba? Saka syempre, it should start with your own family. That's true. Yung Sometimes acceptance yung talaga. family hindi lang for blood. Minsan yung family na acceptance is nakukuha mo sa friends mo. True. Kasi may mga family talagang kahit anong mangyari hindi ka tatanggapin. So, true naman. Yung love na hahanapin mo sa family, ay makukuha mo pa sa ibang tao. Like, Marami yan, lalo sa community na meron tayo. Hindi naman siguro madami, pero merong mga parte ng community natin na hindi tanggap ng pamilya nila. Until now. Madami pa rin. And they find their like real family among like tulad yung mga drag family, di ba ganun? Yung of course we are watching RuPaul's Drag Race, di ba? Dun yun minsan yung mga stories nila, backstories nila, they found their true family sa mga drag family and sa community mismo na. Yeah. And sa ano rin sa mga dating former straight, sa kanila din yung friends nila minsan hindi rin sila tanggap, which is nakakasad. Oo. So, nag-out na sila, no? Did you experience that? Since sabi mo before you were a former straight. Wow, former Sa akin, di naman. Parang kasi soft na talaga ako noon pa eh. When I was young, talagang, hindi ako masyadong masculine. Kasi nga, lumaki ako with mostly girls dahil ako lang yung only boy sa family. And then, tapos, mamas boy ako. And then, my friends talaga, mostly girls when I was studying. So, yun. Natanggap nila agad. Na hindi naman nakakagulat. Yung mga naging ex-girlfriend ko lang. Parang ganun ba? Ikaw ba, JM? Paano yung coming out story mo? Ako kasi, Ay, ang galing. Pero in fairness, Grabe, pinagdaanan mo pala. Hindi, kasi ako, even before when I was younger, hindi, pinag-isipan ko talaga to para maipasok natin ang English skills natin. Sayang naman. Sorry. When I was younger, I always, nafe-feel ko talaga na I am not lalaki. I'm not straight. Kasi feel ko, but parang always ko siyang pinipigilan kasi feeling ko hindi siya okay and feeling ko i-judge ako ng tao until nung mag-high school ako. Kasi nung elementary ako, nung grade school ako, talaga straight talaga ako until mahanap ko yung perfect circle for me. Kasi nung pumasok ako ng first year high school, doon ko talaga na parang na-embrace kung sino talaga ako. Kasi yung mga friends ko, yung mga kaklase ko, mostly, madaming gays. Tapos, hindi ko na-feel yung judgment. Pero, until college, hindi pa rin ako out nun eh. Kasi, nung nag-college ako, dahil nga sa course ko, I took in electrical engineer. So, mostly, guys yung kasama ko. So, parang, for 4 years na straight acting ako na lalaki talaga ako. Kasi, parang lumayo ako dun sa mga high school friends ko. Paano ba yung straight acting mo? Pwede mong pakita sa amin straight acting mo. Kasi, very masculine yan, very straight hindi, pero totoo. Ang tawagan pa nga namin, tol, pre, bro. Talaga? Shush! Charing. Tapos, kasi naman sa engineering, parang, so, onti lang ng babae and mostly lalaki, lalo electrical engineer. I took engineering major in electrical. So, mostly, guys yung kasama ko. And meron akong kasamang babae, chivalry bam bam. Diba? So, ayun. Truly ba to? Hindi, matakad eh. May singit ko lang yung ganyan, no? Alam mo nung nalaman ng mga tropa kong lalaki when I was in high school na bakla pala ako. Sabi nila, hayop ka, nagbabayis tayo ng sabay-sabay sa bahay niya. Kaso, Sabi niya, kaya pala nauna kang ubasan. Kaya pala iba yung tingin mo sa mga nochicals, taret. ito na. Okay, Nung first year college ako, meron akong naging barkada na friends din na mga high school friends ko. So, siya, alam niya na I was gay. Pero hindi niya sinasabi dun sa circle of friends namin. So, tinago ko yun ang tinago. Until college, matapos na ako sa college, pumunta ako ng Kuwait. Hindi pa rin ako out noon. Until 2019. Doon ko na pag-decide na mag-out na ako. Kasi, I always feel like di ako matatanggap ng dad ko kasi meron akong auntie na gay, di ba?
So, parang na-feel ko na baka hindi okay. Baka hindi ako matanggap. So, tinago ko siya. True. I feel like hindi pa ako safe mag-out sa ibang tao and sa my family. Until 2019, naglakas ako ng loob na I told my dad that I'm gay. Nagulat ako, akala ko magagalit or what. Ang sinabi ng dad ko is, lagi niya daw alam, matagal niya nang alam, and I don't have to like, kasi ang sinabi ko sa kanya, parang natatakot ako, ganyan, na baka hindi ako matanggap. Ang sabi niya lang na, it's okay, matagal niya nang alam, and anak niya ako, and he always loved. Oh. Ayun. So, pero, bihira yung ganun, no? Diba? Na normally kasi, diba, tayo, yung mga bakla pag nagka-coming out, tatay talaga yung pinaka-kinatatakutan Yes, ng lahat. actually, kaya nga, Kaya yung last na makakaalam. It took a very long time na sabihin ko na mag-come out ako. Kasi katulad nga ng sinabi ko kanina, merong mga nasa closet na feeling nila hindi pa okay. Yung feeling nila hindi sila matatanggap ng family nila. So, yung mga nasa closet, hindi ko just stay there until ma-feel nyo na safe na kayo at yung feel nyo na magiging okay na kayo. Kasi sometimes it's not safe to come out, lalo kung hindi mo pa alam kung paano. So, ang mapapayo ko lang na sa mga stay in the closet until you're ready. Oo, saka yung, wag nyo nga hayaan na someone will do it for you. Di ba yung mga ganon? Yung mga ganon yung nag-out. Ako magsasabi! May kilala ko na andito. Ako magsasabi! Ako bahala! Bakla yan. Ay, bakla yan. grabe talaga. Yan isa sa mga toxic traits ng, minsan nasa community rin natin, no? Aminin natin, naging ganyan rin tayo before. Oo, kinaka-come out natin yung hindi handa, diba? Actually, yung mga high school pa ako pa yung bakla yan. Ako yung bully. Hindi, bakla ka? Hindi, ako yung nagsasabi sa isang person akala ko bakla. Pero it's a big no-no, no? Mali. Di mo alam na... Hindi mo alam kung anong mangyayari. Paano kung bakla siya at di siya tanggap, patayin siya ng... Diba? Alam mo yan dyan. Sometimes environment din yung nag-risk nung situation nung isang tao. Pero diba, yung kung takot tayo sa tatay, when it comes to mother naman, they always know, no? Yeah, sila yung may instinct. Alam mo pa, yung ang nakakaano pa, hindi ko nasabi sa mom ko. I always know na alam niya, pero hindi lang ako nakapag-out sa mom ko because bago ako magkaroon ng lakas na loob na sabihin ko sa mom mo, she passed away na, parang 2 years na. So, hindi ko nasabi sa kanya director who I am. Pero for sure, she knew. Yeah. Kasi yung ko nga, alam niya eh. Kasi imagine yung mga parents na ngayon, mga kaibigan natin, bata pa rin, parang bading to. Di ba kung magkakausap ang mga magkakaibigan? Layan. Yung Junakis ko, Becky. Meron niya akong teacher. May teacher ako nung high school. May anak siya nag-aaral dun sa eskwelahan namin. Ay, ma'am, bakla yan. Ay, ano yan? No. Ay, di bakla. Saka yung gaydar kasi talaga, it really goes a long way. Pero minsan may maling gaydar kasi meron talagang straight guy na malambot, no? Na femme, yeah. Na femme, no? But it doesn't mean that they're gay. Alam mo, may mga ganyan. Especially yung jowa ko. Di ba babae yung jowa mo? Hindi, may mga taong judging the appearance agad. Malakas ang gaydar ko, stuff. If malakas yung gaydar mo, then go, but don't be like spreading it to everyone na, bakla to or bakla siya. Kasi some people are really just soft, kumilos, and they're just like that. Yung mga metrosexual. Tsaka lumaki sila sa bahay, household nila ng, baka gano'n. Hindi judge na malambot sila and walang mali sa pagiging malambot. Yeah. Which is, I know, totoo yun. Which is good. Meron yung mga bakla na sobrang tigas, di ba? Sino yan? Pangalanan mo. Comment down below. Bibigyan mo ng title yung coming out story mo. Kasi ako meron, Digicam. Dapat meron ka din. Ako, siguro walang title eh. Wag mo natin. When in Kuwait or Werot sa Kuwait. Charet! Cabinet.
Pwede rin. Diba? Mas witty. DJ ka parang, ew. Sorry ko aparador. Di ba siya, drawer. Ikea drawer. Tapos na kaming dalawa, syempre, si Ses dyan naman. Alam ko, pa lang to, 1 month pa lang kami. Talaga nga naman. So, paalam na po. This is our last episode. Hindi. Ako wala akong coming out story kasi I feel like... Nasa closet ka pa? Never ako nagtago sa closet. Hindi ko lang inamin. Like, hindi ko kinonfront because I know they know. Alam mo yun? Tapos dumating sa point na parang kasi si Mami Gina, di ba yung nagpalaki sa akin, which is yung tita ko. So, parang she knows, but she was trying to correct it. Pero she knows that she can't correct it anymore. And I don't have to explain. Bakla naman, hindi naman siya sakit na magagawa. Yun nga, yun yung feeling ko realizations niya. Kasi, hello, Boy Scout ako, nilagyan niya ako ng lip gloss. Naman, kunwari kumain ka lang yung hindi ka pwedeng lumabas ng ganyan, Mami. Ililip gloss kita. Ganyan. Yan maganda sa mga. Pero, para kasi angat. Para pag nakita, ay, ito, mapula labi. Anak ko to. So, yung Boy Scout din, bida yan. Ay, Boy Scout din ako. Ako din. Cub Scout, Boy Scout. True. Diba? May kalabaw ka sa necktie na ganyan, no? Meron naman yung dyan yung kalabaw andito. Nag-camping kayo sa loob ng school? Oo. Favorite ko yan mga mama! Hindi ako sumama sa kanya. Ay, hindi. Kasi pa ako nun eh. Part of the boys pa ako nun. Tapos nag-hunt kami ng multo sa school. Ay! Ang nakita mo, not ring. Ako nun, Charet. ang utak ko nun, kabaklaan na. Like, uy, mga boys. Kasama ko. Bakla na ako before siguro. Tapos walang nagagawa. I think yung homophobic kong tito, which is RIP sa kanya dati, na siya lang yung nagpipilit sa akin magsabi na, ano ka ba talaga, I hate this pag ginagawa niyo to sa mga parents. I really hate it na, bakla ka ba? Ano ka ba, lalaki, babae? Tapos pinuput niyo sila on spot. I really hate that na ginagawa yun ng mga magulang kasi you're putting someone on spot. Tapos yung confidence nila, talagang nilolow nyo. So parang kailangan nila may patunayan sila. Yeah, yung self-esteem nila, no? Tsaka mental health, nakaka-fucked up ng utak yun, no? Like, lalo sa panahon ngayon na lahat ng bagay connected na sa mental health. Oo, true. Kaya parang putting someone on spot na hindi naman sila ready to say it para lang mag-out sila. Don't do that kasi Yeah, I know, right? Trigger ako sa mga ganyan. Jan, and dito po ang tito ni Jan. Kasi may mga videos pa. Like, may mga videos ako nakikita. Alam mo yung tinatanong nila, yung mga bata na, ano ka ba, lalaki, babae? Triggering siya sa akin kasi bumabalik nga ako. Kasi yung tito ko dati, pumupunta pa sa bahay namin yun kasi jowa niya yung tita ko. Pumupunta sa bahay namin yun. Tapos ganun yung topic niya. And nakakainis kasi before when I was a kid, ang mga laruan, ang kalaro ko, yung yaya ko. Wow, yaya! So, ang mga eksena niya Cookies, Putragis. ang ginagawa nila, bibisa nila ako, tapos picture. So, nainis ako nun kasi, I think I was elementary ako nun. May picture ako nung nakadress as a bagets. Tapos, yung tito ko nun, magjowa pa lang sila nung tita ko. Tinago niya yung picture. Hindi ko alam na tinago niya. Tapos, yung mami ko, di ba, nandito sa States, umuwi siya, nilabas niya yung picture ko. So, he's been hiding that. Kasi, like, how many years na lumipas? So, he's been hiding that para lang... Until the perfect time. Ganyan ako. Magtatago ako ng bahaw ng iba. Until perfect time. Tangina mo. Hindi. Yun yung nainis ako doon. Sobrang umiyak ako noon. Not because na found out nila na bakla ako. Umiyak ako noon because bakit ganun yung utak niya? Like, why would you keep it?
Tapos, would do that sa mami ko. And then, anong plano mo to ruin the vibe? Alam mo yun, yung happy family vibe. Like, one day, which is my family na siya, which is, sumalangit na ka. Pero, one day, magkaka-family kayo na sa utak ko. Gusto mo bang ganun ka? So, doon nagsimula yung utak ko na, actually, it's not safe to come out. So, na-mess up na naman yung utak ko. Sabi ko, parang gusto kong hindi na lang Chivalry. Oo, femme. Pero at the end of the day, parang naging ako, first year high school ko, I realized, parang gusto kong mag-transition. Kasi I feel like hindi talaga ako... So, trans man na ito ngayon. Hindi trans man. Sorry, nagkana ba? Mali. Hindi. Shoutout ko lang, isa sa mga trans man, Jake Cyrus, hello, alam ko na natin. Yeah. Kasama niyo ako. Ito pala siya. Hindi, si Aiza ka. Si Aiza Soberano. I love her. I love him. Eto nga, tapos, nung nagta-transition ako, nagpipills na ako. First year pa lang ako, nagpipills na ako, tapos puke-puke shorts, ganyan. Tapos yun nga, may nangyari sa akin niya. Hindi ko pa sinasabi to, pero sabihin ko na to. I was abused when I was second high school, so I was sexually abused. Tapos, by 13, should I say men or boys? Charot. Yes. 13 men. Ganyan. 13 tambays na lang. O 13 demonyo. Ganyan. So, parang sila ata yung first ko. Yung Die Beautiful movie was so close to my heart. Kasi, by Mama Paula Ballesteros. Kasi, yung nangyari sa kanya doon, ganun yung nangyari sa akin. I was invited. Parang Pila Balde, ganyan. Oo, I was invited. Pero may babae kasi akong kasama nun. So, sinama ko yung babae. Sinama niya ako, which is mutual friend lang naman kami kasi may inuman. Tapos, ayun, sinama niya ako. Nung sinama niya ako, sinundo siya ng nanay niya. So, feeling ko siya dapat yung ma-abuse. Pero, I feel like I just save her ass. Ganyan. Tapos, ako itong babae, itong mga tambay, friend nyo or like... Hindi ko sila friends. Matatanda na? Hindi, like mga 20s sila that age. At that time. Tapos, so, nung nangyari yun, ganun-ganun yung parang wala na akong pero I was scared. Tapos, tinakot nila ako with kutsilyo and kutsilyo and yung paltek. Yung, alam niyo yung paltek? Goma? Hindi, bamboo siya na baril. Boga yung tawag nila. Oo. So, yun. Tapos, meron silang Rottweiler noon. Alam niyo yung binaligtad nila ako. Tapos, nilapit nila yung mukha ko dun, mami, sa aso. So, the whole time, nung lumipat na kasi ako nun, which is dun sa homophobic kong tito, lumipat ako sa kanila, hindi ko masabi kasi nga, yung tito kong yun, like, napaka-homophobic niya, like, pag may nakikita kami sa kotse, sasabihin niya, yan ba yung gusto mo, maging ganyan? Because they know I'm gay, and I don't really have to tell anyone I'm gay, but yun yung nakaka-hurt kasi kapag nasa car kami, imagine kakasimba lang namin, ganun ang eksena. Pag may nakitang bading na cross-dresser, yan ang sasabihin na, yan ba ang gusto mo maging future? Pag ganyan ka, wala kang future, ganyan. Bakla, tas nasa street, ganyan. So, hindi ba pwede naglalakad lang? Yung dapat nasa safe space mo. Oo. Alam mo, yun yung nakakainis na hindi ko na-explore yung sarili ko in a freely matter. Wow! May ganun ba? Free rides. Alam mo, yun yung old kind of parenting na para baguhin yung isang bakla. Kailangan ipamukha sa'yo na gusto mo ba maging ganyan? Compare yung compare ka sa ibang tao, which is tangina nyo, hindi ba alam na iba ako sa yan? Ganyan. Makakaramihan ng bakla successful. Oo. So, yun yung utak na nilagay niya sa ko. Which is, hindi niya na-realize. Very wrong. Nung nangyari sa akin yun, which is yung dark moment yun. Imagine wala akong mapagsabihan. Kasi even yung mga friends kong part of LGBTQ community was laughing at me. Kasi nga, parang bakla ka, you should enjoy it.
PT yun. So, parang na-victim blame ka pa na, parang, dapat nga masaya ka. Oo, parang diniktahan nila kung ano ang dapat reaction ko. Which is, they never know. Kasi, sobrang na-trauma ako nun kasi, traumatizing talaga kasi 13 sila. Traumatizing talaga yun. Kahit hindi ko alam kung mamamatay ako that day. Diba, hindi lang about... Saka yung fact na hindi mo naman gusto yung nangyayari, traumatizing yun. Oo. Tsaka hindi... About yung threatening your life at the same. Oo, yun. So what happened to those guys? Hindi ko alam. They're part of a fraternity. Tapos, ang narinig ko, may ginawa silang ganyan sa 3 babae. So, they were jailed then as well. So, nadiktahan. Pero, at that time, so, imagine wala kang sinabihan nun. Tapos, darating sa point na kapag lumabas ako ng subdivision namin, kailangan dumaan ako sa bahay na yun. Which is lagi silang nakatambay. Always mo silang nakikita pa din. Natatakot ako na baka isplooks nila, hindi lang nila isplook, tapos pagtawa nila ako pag dumadaan ako doon. So, yun yung I've been suffering that for hanggang maging 18 ako kasi doon nga ako nakatira sa tita ko. So like, what's it? So, ang nangyari nun, parang ang ko nun is naging rebel ako. Layas ako ng layas, ganyan. Pero my family, parents, they never know kung ano yung nasa utak ko, kung bakit ako laging nasa labas. Kasi hindi nila maintindihan. Every time I was on that area, I remember everything fresh. Kahit pumunta ako ng school, imagine nakakasira na ng gana kasi dadaan na naman ako sa puking inang tong... Wait lang, never sumagi mo sa isip mo na like magsumbong ka sa mga pulis, ganyan? Never, kasi nga, yung environment mo, the mentality is like that. So, I was a kid. So na parang okay lang kasi bakla ka. Oo, parang they were trying to normalize it. Wow, parang, it was never okay na ma-sexual assault. So, may ganyan, you have to tell na yung magsumbong ka kasi hindi mo kayang mag-isa. I mean, yung iba syempre kaya. Yung iba hindi nila kaya nag-result to sometimes ng mental breakdown. Yung iba nagpapakamatay. Diba? Don't do that to anyone. Ha? Nagpaka-straight ako. Actually, hindi ko nga alam na bakla ka until now eh. Pero hindi. Ako nun. Dahil doon, ako, bayola. Like, I stopped transitioning. And then, I tried to be one of the boys, which is I'm not. Tapos, it was hard for me kasi yung utak ko noon was so confused. Again. Until now, parang sa kanila, dun sa guys who sexual assault you, until now, parang may galit ka. Actually, nung nawala yung galit ko nung 22 na ako. Mga ganyan, 22. Nawala yung galit ko yung nandito na ako. Nagplano pa ako noon like parang I spit on your grave, gano'n. Oo, like gusto kong mag-ipon ng money. And then kapag nakaipon ako ng money, gusto kong paisa-isahin sila. Like, to do a job, to do it for someone, let someone do it for me. Yun yung nasa utak ko. And then I just realized, paka-pathetic kasi I think karma's a bitch. It will get them soon. Pero ayun, yun yung pero kasi finact up nila yung utak ko for how many years. Actually, nung 18 ako, doon ko lang, which is kaya nga lagi ko sinasabi, drag saved my life kasi I found an outcome from those darkest days. Tapos doon ko na-realize when I went to Malate na there's different kinds of doon na introduce sa akin ng LGBTQ community. Ang drug. Yeah. Doon ka nag-start mag-drug sa Malate. Oo, sa Malate, which is sa O-Bar. So, doon ko na-realize. Ang dami na sabi na parang drug, parang yung naging safe space nila, no? Oo. Kaya ikaw, Jiggly, manahimik ka dyan. Jiggly na naman ang naano. Ano yan, Sas? Yung mga lang talaga na parang yung magrereklamo lang for sexual assault. Ang paniniwalaan lang parati pag babae, no? Oo. No, miski hindi. Diba?
sana yun lang. Kasi anything that was done to you na hindi mo gusto or pinilit ka, Magsalita ka. it's a sign of assault regardless ng gender mo. Ang mag-asawa nga, Anything without consent. And anything without consent is... Ang mag-asawa nga, pwede mong kasuhan ng rape ang asawa mo pag nag-sex kayo ng ayaw mo eh. True. Tsaka, kahit touching anyone, or alam yun, ask consent, kahit nasa club kayo. Yeah, it will never be okay na bastos. Consent. So, What more kung mang-rape pa, di ba? true. Yeah. Pero kayong iinom ng tequila sa O-Bar. Basta may lemon. Yes. Mami Ori, iPhone 14 secured. Ayun, so, very dark ang iyong dark, yeah. Oo. So, Nagsimula tayo sa light, medium, and dark. Totoo yan! Totoo nga, no? Oo. Actually, ano mo, nung the first time I heard that, nagulat nga ako kasi nag-open up agad siya, parang ilang araw pa lang tayo magkakilala. In-open up muna yun, nagulat ako, totoo ba itong sinasabi nitong baklang to? Kasi si John, pagkausap mo, parang, totoo ba itong sinasabi nito? Parang hindi ako maniniwala sa'yo bakla. Oo. Parang disclaimer sa mga, says disclaimer sa mga nanonood, saka may nakikinig. Baka kasi sabihin na, parang di tayo nagulat na 13 men, 13 kinemet. Tapos parang, okay, nakikinig lang tayo. Kasi alam na po natin. Yes, we knew it already. Then I've been actually telling them, should I or should I not tell anyone of what happened? Yes, parang si Adel pala. But telling to anyone or na i-share mo na siya ngayon, it means that you already free from that. Yeah, I healed and yeah. So I just don't know how to say it kasi sometimes baka yung iba hindi nila maintindihan. Saka paalala na rin right to now, sa mga nakikinig, sa mga tao na it's never right na mang sexual assault ng tao. Kahit ng kahit sino. It will never be okay. True. So till Jan, anong title ng coming out story mo, Ses? Jag became you. Ano pala yan? Tagal ng pinag-isipan to. Yung akin may naisip na ako. Drag you and me yun, Ses, not drag you. Drag you and ano yung drag became you? Brilliantes at si Richie. Drag me to hell. Yes, let's support that. Parang maganda yung story. Ang ganda. I'm watching it. It's so good. Ang ganda. Manifest. Ang ganda ng manifest. Sino yung drag you and me? Diba? I love it. Hindi, kasi ang bongga kasi ng ng hashtag never have I ever. Baka naman. Ayun. So, ayun na nga ang ating mga coming out story. Yeah. Kaya naman hashtag sorry baklaan lang, mga Bex. Siyempre sa mga baklaan, meron naman yung comedy, may drama, at syempre hindi naman papatalo medyo boy, may horror. Charot kay Medyo Boy. Charot. Okay naman, kaya tatapusin natin itong podcast natin for today, for this episode. Ayan. At dahil nga, anniversary natin. Anniversary season yung video. Pero first episode lang kami. So, pero first and last kasi ito mga best. Kaya pagbigyan na kami. At syempre dahil Pride Month and coming out story ng ating mga Sisi Meow, syempre, tingnan natin, ano ba yung natutunan natin sa ating mga coming out story sa bawat isa. Simulan mo, truly. Diba? Dahil ako naman lagi inuuna nyo, So, kay JM, ang natutunan ko is, you really have to know when to come out. Hindi mo kailangan madaliin, you don't need to rush things out, and you have to be prepared. Like, it's a calling. Malalaman mo sa sarili mo na, I'm ready. So, dun na yung time na mag-come out ka. And then, kay Ses John naman is, just be true to who you are. Kasi at yung coming out story niya kasi it's a different kind of walang confirmation and no need for confrontation as long as he just become what he is. Tama ba? What he is? Depende. Just be naging true to yourself. Ganun lang. And kung ano man yung pinagdaanan niya, so it gives him lesson and it healed in time. Ayun. At natutong magpatawad. Yun. Ganun yun. Oh. Sige, Jim, anong natutunan mo sa akin? Hindi, Tess, yung sa sarili mo, ano natutunan mo sa sarili mo nung pag-out mo? Dapat maging techie. Alamin
magbura. Pag may mga bago kayong gadget, lalo na ngayon, na modern world na, diba? Alamin nyo muna ang specs para hindi kayo mapahamak sa Or sa ngayon, lagyan ng password. Or gamitin yung sarili yung SD card. Pero Okay, go. Pero ako naman, ang natutunan ko kay Truly is, if your family will love you, kahit sino ka man, without explanation, without condition, if they truly love you, tatanggapin ka nila, mapabakla, tomboy, bicycle, trans, kung ano ka man, pagmahal ka nila, walang condition. Ganyan. True, totoo naman yan. Siyempre, ang natutunan ka man kay Jan talaga is mang-bully ng kapwa. Hindi. At lang nga sinabi ko, nung narinig ko yun, nung first time kong narinig yung story dyan, nagulat ako na ganon. So, always choose your friends wisely kung sino yung mga sasamahan nyo. And build a family, a circle na sa'yo na, what do you call this? Yung support group mo, na hindi yung tipong na i-victim blame ka pa sa nangyari sa'yo. Dapat meron kang support na susuportahan ka sa mga bagay na ikakabuti mo. Hindi yung napasama ka na nga, binlame ka pa sa nangyari sa'yo. Ganyan. sa sarili mong coming out story. Sa akin, as what I've said, kaya naman, dami ba? Paubos na. Tama. iPhone 14. As what I've said a while ago, if you are not ready to come out, and if you feel like yung kaibigan mo or kamag-anak mo is gay, let them go out na i-come out nila yung sarili niya. Because sometimes, we feel like kung bakit kami hindi nag-out is we're not yet ready or we're not yet safe. Hindi pa namin nafe-feel sa sarili namin, sa community na meron kami, sa circle na meron kami, na safe kami, na hindi kami masasaktan or magiging happy kami sa magiging desisyon na pag-out namin. Let them be. May time yan. And ang pag-out is very precious para sa atin katulad ko. It's a very precious thing para nakawin mo yung experience sa pagka-come out. So let them be. Yan. Ikaw dyan, may natutunan ka ba sa ating science ngayon? Wala naman. Gusto ko ganyan, hindi na paplastikan. Hindi. Ako natutunan ko kay Truly. Dapat talaga. Magbura. Ako gawin ko itong sa the whole in general. Sa lahat ng narinig ko ngayon and kasama na yung ko is ang love talaga dapat magsimula sa loob ng bahay. Hindi magsimula sa labas, dapat magsimula sa loob ng bahay. Because once you created the love inside of your house, you would create a safe space sa loob ng bahay. And you will dun mo mabibuild ang confidence mo and analyzation sa buhay. And dapat talaga magsimula sa mga magulang ang safe space para hindi nila hinahanap sa labas o hindi mapariwara ang mga bata, no? Lalo na yung mga part of LGBTQ community ng mga teenager ngayon na may pinagdadaanan. I think some of them may pinagdadaanan because like what says Truly, hindi siya out. So, hindi niya masabi. So, kailangan mag-secret pa niya. And kailangan malaman pa sa camera. Si Sis JM, it takes a while because he don't feel safe, And ako, hindi ko sinabi yung experience ko because I don't think it's safe. So, kaya lahat talaga dapat, it would start sa household nyo. And sa mga magulang, dapat iparamdam natin na it is okay na sabihin kung, alam yun, to be open and then make them feel na it's safe to be with you guys because that's where it's supposed to start, So, hindi na sila maghahanap ng attention sa labas. Kaya alam yung mga bata na napakabababaw ng confidence sa sarili because hindi nagsimula sa bahay nila. They have to ask validations pa sa labas, diba? Yeah. Which is dapat ang validations hindi nanggagaling sa ibang tao, diba? Dapat ang safe space magsisimula mismo yan sa loob ng bahay. Oo, kasi sa bahay mo magsisimula yung armor sa sarili mo para kahit saan kang laban dumating, kaya mo. Deep inside that armor, the warrior is child.
Destiny's Child. And at saka, kapag safe ang household, doon natin masasabi na it's a home. It's not a Yeah. house. Correct. There's A always house a, is just a building. there's always a thin line between a house and a home. Like the Yeah. silver. In line. Silver lining. Kaya, No, because ayan. Napalalim na naman tayo. Okay, so kayo, ayan. So, ayun na nga, diba? Sana ay nag-enjoy kayo sa ating unang Nag-enjoy ka ba truly? Parang hindi naman. Tulog ako talaga yung pinaka-seryoso kasi dito. So, ako yung nagbabalance ng mood. Kasi masyadong Talaga nga naman. And there you go mga bading! Ayan, I hope you guys had fun. Maraming salamat sa pakikinig. At kung sa mga nanonood, maraming salamat din sa nanonood. Ayan, thank you po. Dahil sa Triple John, triple ang harutan. Triple ang kasiyahan. triple ang kabaklaan. Dito lang yan sa... Sorry! Baklaan lang. Hello! Hey, see you again next week. Check the next.